Getting in the 1% of Filipinos is actually pretty easy. Sasabihin ko sa iyo ang step-by-step, bulletproof plan para ma-achieve mo yung goals mo. Who am I? Ako nga pala si Achilles, isang estudyante, video editor at isa na rin content creator. Sa una, magsisimula ito sa isang bagay. Realization. Realize that most people are doing nothing. They wake up, they go to work, they do the bare minimum. Tapos maghahanap ng isang daang excuse para hindi gawin yung mga bagay na alam nilang dapat nila gawin. Most are too lazy, distracted, scattered, or worse, chasing the wrong thing entirely. Noong unang lumabas yung McDonald's, meron silang price na sobrang baba at meron din silang masasarap na pagkain. Pero higit sa lahat, meron sila ng convenient. Decades later, here we are, fatter than ever. Pero hindi lang to sa tiyan, susunod na ang utak mo. We are in the age of instant gratification na may nakakalulang kasiyahan na isang swipe na lang ang layo. TikTok has been downloaded 49 million times. Meron itong monthly Filipino users na halos kalahati ng populasyon ang gumagamit. Isipin mo yun. Almost 1 out of every 2 person in the Philippines use TikTok actively every month. Wala pa nga to sa Facebook. Do you think hindi ito napapansin ng mga malalaking kumpanya? They spend billions on our attention. Simula pa lang to, mas magiging sophisticado, malawakan, at addicting pa to. We already have technology invading our every sense, and soon our very brains, contaminating everything we do, consume, or participate in. And I couldn't be happier. Why? Ito ay isang gift. Imagine kung nakatira ka sa isang city at lahat ng tao na yon nakadroga. Tapos kung may nakatagong isang tinapay sa lugar na yon, kung ang karamihang tao ay nakadroga o high o hindi makakilos dahil sa withdrawal, gaano kalaki ang magiging chance mo o yung advantage mo bilang isang hindi nakadroga? Hanggat hindi ka nagiging parte ng karamihan, hindi pa naging mas madali ngayon ang makapasok sa 1%, and it literally takes only 5 minutes a day. Ito yung level 1 transformation mo. Harnessing the power of small wins. Yung concept ng small win, madali lang siya intindihan. Ito yung mga maliliit na bagay na ginagawa mo sa araw-araw na kailangan lang ng minimal effort, pero halos lahat hindi magawa. Ito yung mga bagay na pipiliin mo yung hagdan kaysa sa escalator. Pipiliin mo yung tubig kaysa sa soft drinks. O ang pakikinig sa educational podcast kaysa yung auto-click ka sa mga app tulad ng TikTok. Hindi naman ito mahirap or uncomfortable. Medyo inconvenient lang. Tawagin natin tong collective comfort zone. Masarap pakainin yung utak natin ng mga feel-good garbage na parang pinapakain natin yung utak natin ng mga junk foods. Pero iba ka. Mag-set ka ng depensa sa labas ng bubble at bumuo ng daily, consistent, small wins. Pag nakasanayan mo na ang mga bagay na to, ready ka na sa level 2. Harnessing the power of discomfort. Simple lang din tong level 2. Gagawa ka ng isang bagay na hindi komportable para sa'yo sa araw-araw. Sa labas ng collective comfort zone ay may isa pang bago, ang personal comfort zone. Isipin mo yung mga level ng emosyon. Level 1 ay medyo nakakainis lang or annoyance, pero hindi siya mahirap. Level 2 ay anxiety dahil medyo nakakatakot siya in the sense of feeling. 2 years ago, ang level 2 para sa akin ay ang pagkausap sa mga tao na hindi ko kilala sa mga public spaces. Ito yung pagsalita sa camera araw-araw or even posting everyday. Ito rin yung pagpunta mo sa gym na sa tingin mo lahat nakatingin sa'yo pero sa totoo hindi naman. Kung may nag-cut off sa'yo sa traffic, instead of magalit ka or murahin mo, pigilan mo lang yung bibig mo at be the bigger person. Kung ano man yan, gawin mo lang siya na isang beses sa isang araw. Sa una, isang pass lang naman yung kailangan. At kota ka na sa level 2 mo. Remember, kung ano man yung level 2 task mo, sinasabi ko sa iyo to, walang ibang tao sa paligid mo ang systematikong sumusubok na mag-level up sa ganitong paraan. One uncomfortable thing at a time. Dahil kung sundin mo man itong 5-minute program habit, ay magiging second nature na lang para sa iyo. Level 3 ay harnessing the power of pain. Nakikita mo na ba yung pattern? Level 1 ay annoyance or medyo nakakainis lang. Level 2 ay discomfort or anxiety. Level 3 is pain. Pero huwag ka mag-alala. Kung gusto mo magstay sa level 2 and step outside your comfort zone once a day, sa buong buhay mo, you'd be better off than 90% of people. Para sa 10%, kailangan mo mabuhay sa simple rule ng level 3. Do one painful thing each day. Ang pain, magkaiba siya sa discomfort. Ang discomfort ay ang pagsabi ng hi sa crush mo at ang pain naman ay ang pag-reject sa'yo. Kung nag-hi ka sa crush mo at hindi ka naman ni-reject, hindi pa yung level 3. Level 3 ay ang pagsadya na hanapin ang sakit or pain. At ginagawa itong daily habit. Alam ko iniisip mo, ba't ko naman gustong saktan yung sarili ko on purpose? Masakit kaya yun? Wala namang may gusto niyan. Totoo. Pero merong deeper truth behind
pain. Sa huli, dadating at dadating din to sa'yo. So either maging ready ka o maghintay ka dyan na parang lantang gulay. Pinili ko ang controlled pain na pagpunta sa gym instead of the unknowable pain ng pagiging matanda, may sakit at obese. Pinili ko yung intentional pain of hard-earned knowledge and experience rather than the pain that comes from ignorance and regret. Choose the pain you face while you still can. Luckily, hindi mo naman siya kailangan maging extreme para maramdaman mo to. Pain is entirely subjective. Kung isang push-up ay pain para sa'yo, that's good. Or even better, kahit wala ka lang gawin. Maging tao ka lang araw-araw at dadating pa rin sa'yo yung pain. At kung dumating man yun, meron kang importanteng desisyon na kailangan mong piliin. You can either whine and moan about it like you always do, palagi mong iniisip, ba't ako, hindi fair, kawawa naman ako. Maging helpless victim ka na walang natutunan. Or you can take the high road, yung daan na 99% of people will never take. Ito yung daan na sinasabi mo, isang rep lang to sa gym ng buhay. This is another chance to get stronger, to gain another perspective, para lumakas ka. At sa next time na dumating to, either magiging ready ka or hindi. Pero katulad ng lahat, mawawala din to. Pero bago yun, embrace it. Pasalamatan mo ng gratitude that it deserves. Kasi kung wala yun, you will never grow to the person you want to become. Kapag tinrata mo siya into the positive perspective, it's amazing. Pain. Hindi ito yung masamang tao. Ang masama ay ikaw kapag lagi mong binibictimize ang sarili mo. Katulad ng gym. Hindi naman masamang tao yung gym. It's a signal of growth kung ganun ang iisipin mo. Kung baliktad naman yung iisipin mo, puro ka complain or binibictimize mo palagi yung sarili mo, guess what? Iiwasan mo to. You'll stop hitting the gym and get that heart attack down the road. Sa huli, pain is just pain. Kailangan mo siyang tratuhin with purpose o sayangin mo lang to with meaningless suffering. I don't know about you, but meaningless suffering is the worst way to live. Sa anumang bilis, getting ahead in life doesn't have to be a hard ask. Sa tatlong step na to, malinaw ang hagdan na pwede mong sundin araw-araw para makamit ang mga bagay na gusto mong gawin. So if you like this kind of video, hit the subscribe button.